Napaka-unfair sa aming mga Muslim na sa bawat paggawa ng isang Muslim ng masama, kaakibat doon at kadikit doon sa kanyang pangalan ang kanyang pagiging isang Muslim. Na para bagang ang kasiraan ng isang Muslim ay kasiraan na ng lahat. At ang kasalanan ng isang taong nagkamali ay kasalanan na ng lahat ng Muslim. Yun po yung aming pinaglalaban na sana hindi ganun. Hindi ganun ang pangunawa ng ilan sana sa ating mga kababayan. Aminin po natin at sa hindi. Hindi po ba mga kababayan, kapag nakakarinig kayo, hindi naman po sa lahat, pero kadalasan, lalo na sa mga taong hindi nagsasaliksik talaga ng tunay na kaalaman sa Islam, kapag narinig nila ang mga salitang gaya ng salitang Muslim, ang kanilang naiisip, masama agad. Hindi po lahat. Huwag niyo po kaming, don't get us wrong na lahat po. Hindi po. Pero kadalasan, dahil sa black propaganda ng social media, sa telebisyon, pag ang binabalita, di ba, masama, lalo pat sangkot ang Muslim dyan, laging ine-emphasize nila, Muslim. Which is kabaliktaran sa ibang pananampalataya. Kapag nakakagawa naman ang ibang pananampalataya ng pagkakasala, hindi naman ine-emphasize kung siya ay Katoliko, kung siya ay Iglesia ni Cristo, kung siya ay Baptist, kung siya ay Mormons. Hindi po ba, mga kababayan? Mga kabugtuan namon, mga igkasiwaray nun, hayaan niyo po kaming magbahagi sa inyo ulit, no? Gaya ng nakagawian namin na magbahagi sa inyo ng mga iilang kaalaman hinggil sa aming pananampalataya. Alam po namin na busy kayo at meron kayong mga pinagkakaabalahan, pero harinawa, dahil dito sa aming mga ginagawang pagpupursiging magpaliwanag hinggil sa Islam, ay mabuksan po ang inyong mga isipan, mabuksan po ang inyong mga puso sa tunay na pagkilala at pag-unawa sa Islam. Sapagkat gaya ng sinabi ng aking kasamahan dito, ang Islam ang pinaka-misunderstood na relihiyon. Dala na rin po ito siguro ng mga black propaganda na makikita natin kaliwat kanan na naninira hinggil sa pananampalatayang Islam. At ganun din naman na hindi rin naman din namin itinatanggi na mayroong mga iilang mga tao na nagpapakilala silang Muslim daw sila, ngunit gumagawa ng mga paglabag sa mga katuruan ng Islam. So dito po namin, ang amin pong layunin dito mga kababayan, ay ipaliwanag po sa inyo yung aming katuruan kung gaano kaganda ang Islam. Kasi sa totoo lang, ang tao, lalo na sa atin, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng social media, madaling maghanap ng mga information, ng mga kaalaman, doon lang din sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, di ba? Sa social media. At ang kadalasan makikita nila na naka-upload doon ay puro lahat paninira. Hindi po sa nagmamalinis kaming mga Muslim. Hindi po sa dahil kami ay mga perpekto o banal na mga tao. Hindi po ganon. Ang gusto lamang po namin kung ano po yung prinsipyo at ang pinaka-main core na turo ng Islam, yun po yung maunawaan ninyo. At direkta po mula sa aming mga Muslim, maunawaan nyo po yun at hindi po ninyo makuha ang ibang maling impormasyon sa Islam sa ibang mga tao. Sa totoo lamang po, ako po ay dating Romano Katoliko. Hindi po ako Muslim dati. Ako po ay dating Romano Katoliko na nag-Muslim. Kaya kung meron man akong gustong paliwanagan sa aking natagpuang pananampalataya, which is ang Islam, yung dati kong pinanggaligan na relihiyon, yun yung gusto ko sanang paliwanagan. Sapagkat gusto kong makita ng mga kababayan natin yung nakita ko sa Islam bilang dating Romano Katoliko. Gusto kong makita nila kung gaano kaganda ang Islam, taliwas sa nakikita nila sa social media at sa mga black propaganda ngayon tungkol sa mga Muslim. Aminin po natin at sa hindi. Hindi po ba, mga kababayan,
kapag nakakarinig kayo, hindi naman po sa lahat, pero kadalasan, lalo na sa mga taong hindi nagsasaliksik talaga ng tunay na kaalaman sa Islam, kapag narinig nila ang mga salitang gaya ng salitang Muslim, ang kanilang naiisip, masama agad. Hindi po lahat. Wag niyo po kaming, don't get us wrong na lahat po. Hindi po. Pero kadalasan, dahil sa black propaganda ng social media, sa telebisyon, pag ang binabalita, di ba, masama, lalo pat sangkot ang Muslim dyan, laging ine-emphasize nila, Muslim. Which is kabaliktaran sa ibang pananampalataya. Kapag nakakagawa naman ang ibang pananampalataya ng pagkakasala, hindi naman ine-emphasize kung siya ay Katoliko, kung siya ay Iglesia ni Cristo, kung siya ay Baptist, kung siya ay Mormons. Hindi po ba, mga kababayan, napaka-unfair sa aming mga Muslim na sa bawat paggawa ng isang Muslim ng masama, kaakibat doon at kadikit doon sa kanyang pangalan ang kanyang pagiging isang Muslim. Na para bagang ang kasiraan ng isang Muslim ay kasiraan na ng lahat. At ang kasalanan ng isang taong nagkamali ay kasalanan na ng lahat ng Muslim. Yun po yung aming pinaglalaban na sana hindi ganun. Hindi ganun ang pangunawa ng ilan sana sa ating mga kababayan. Sapagkat ang tao ay tao lamang. Hindi po lahat ng Muslim sasabihin nating banal at mga sumusunod sa katuruan. Gayon din naman sa ibang pananampalataya. Hindi naman po lahat din. Halimbawa, kagaya po halimbawa, sinasabi ko to lagi na halimbawa. Katulad ng kamay natin, yung ating daliri sa kamay. Mayroon tayong hintuturo, may hinlalaki. Kung baga yung limang daliri natin sa isang kamay natin, hindi pare-pareho ng laki. Nandyan yung hintuturo, nandyan yung hinlalaki, nandyan yung kalingkingan. Pareho ang tawag sa kanya, mga daliri. Pero hindi sila magkakapareho ng laki, hindi rin sila magkakapareho ng taas. Pero pare-pareho sila tinatawag na mga daliri. Ganon din sa mga Muslim. Hindi lahat ng mga Muslim mabubuti yung ginagawa. At yung ginagawa nila, hindi lahat yun kinuha nila sa batas ng Islam. O di kaya sa turo ng Islam. Sapagkat mga kababayan, kung kayo po ay magsasaliksik sa kaalaman at katuruan ng Islam, napakaganda po sa totoo lang. Kung kayo ay mag-aaral ng malalimang pag-aaral hinggil sa pananampalatayang Islam, makikita nyo po yung kagandahan ng Islam gagaya ng pagkakita ko sa akin nung ako ay naging isang Muslim na ako ay dating isang Romano Katoliko.